Alam niyo po, yun yung realidad ng buhay. Kung may mga temporal na taong dumating sa buhay mo, may mga tao na dadali ng Diyos na for life mamahalin ka. May mga taong dadali ng Diyos sa buhay mo, for life magiging tapat na sa'yo. At may mga tao na dadalin sa buhay mo, for life mag-i-stay na sa buhay mo. So, ibig sabihin, kung merong mga pansamantalang minahal ka, merong darating na for life mamahalin ka. Kung meron mga pansamantala na naging tapat sa'yo, meron darating na for life magiging tapat na sa'yo. At kung meron mga dumating na pansamantalang nag-stay lang sa buhay mo, meron darating na for life mag-i-stay na sa tabi mo. Sino po rito? Iyon yung pangarap niya. Yung katabi mo ngayon, iyon na yung for life na kasama mo sa buhay mo. Sino po rito? Yung nililigawan mo, gusto mo for life siya na. Yung mga nanliligaw pala ngayon, yung mga nasa point ng getting to know each other, alam niyo po, again, hindi naman lahat masakit sa isang relasyon. Totoo ba yan? Hindi lahat masakit sa isang relasyon. Kung merong mga pansamantalang dumaan lang sa buhay mo, meron namang for life darating na sa buhay mo. So, ano yung pinapakita rito ng Panginoon? Sometimes si Lord, hahayaan niyang umalis yung pang-temporal na tao sa buhay mo para makapasok yung pang-for life. Sometimes si Lord, hahayaang mawala yung taong temporal ka lang mamahalin para dumating yung taong for life mamahalin ka. At sometimes si Lord, hahayaan niyang mawala yung taong temporal lang na naging tapat sa'yo para makapasok yung taong for life magiging tapat na sa'yo. And sometimes si Lord, hahayaang mawala sa'yo yung taong temporal lang na nag-stay sa tabi mo para dumating yung taong for life, sasamahan ka na. Bakit pinayagan niyo ni Lord? Gaya po ng sinabi ni Lord sa Israel sa pamamagitan ni Jeremiah, mas alam ng Diyos ang makakabuti para sa iyo. Jeremiah 29 verse 11. Meron tayo nan? So kung wala, mamaya na lang. Meron pala. Sabi doon, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, bagamat ito ay specifically sinasabi ng Panginoon sa Israel, pero in general concept, pwede mong tingnan na ang Diyos, mabuti ang plano niya para sa iyo. Mabuti ang plano ng Diyos para sa relasyon mo. Kung may nawala, may darating na tiyak for life na. Kung may nagtaksil, may darating na tiyak for life magiging tapat na sa'yo. Kung may nawala, tiyak may darating for life mag-i-stay na sa tabi mo. So another thing, bakit kailangan mo matutong mag-move on mula sa mga nabigong relasyon? Tanggapin mo na lang, hindi mo kailangang patuloy na masaktan para lang piliting mag-work ang isang relationship. Sino po naniniwala? Part ng process para sa pag-move on o para makapag-move on ka, yung acceptance na hindi mo kailangang patuloy na masaktan. Naniniwala po kayo doon? Hindi mo kailangang patuloy na masaktan para lang mag-work ang isang relationship. Part ng process para makapag-move on ka, yung acceptance na may mga relasyon na hindi na worth ipaglaban. Dapat malinaw sa atin to na sometimes may mga relasyon talaga na hindi na worth ipaglaban. At part din ng process para makapag-move on tayo, yung maging malinaw sa atin na may mga tao na hindi na worth ipaglaban. Bagamat may mga relasyon na worth ipaglaban, may mga tao na worth ipaglaban, pero ang reality, meron din namang mga relasyon hindi na worth ipaglaban. Meron din namang mga tao hindi na worth ipaglaban. At iyon, lahat ng ito ay part ng process para makapag-move on ka ng mabilis. Ano ibig sabihin nito? Una, gagaling ka lang sa nabigong relasyon pag natuto kang bitawan nito. Sino po rito? Handa nang bumitaw, taas ang kamay.
nahihiya. Alam niyo po, again, hindi ka tuluyang gagaling hanggat hindi mo binibitawan intentionally yung relasyon na nakapanakit sa iyo. Sino po naniniwala, hindi ka tuluyang gagaling hanggat hindi mo binibitawan intentionally yung taong nakapanakit sa iyo? At sino po naniniwala, hindi ka tuluyang gagaling hanggat hindi mo binibitawan intentionally yung season na nasaktan ka? Tatlong bagay ang kailangan mong bitawan: yung relasyon na nakapanakit sa iyo, yung taong nakapanakit sa iyo, at yung season na nasaktan ka, para tuluyang kang gumaling sa isang relasyon na nabigo sa buhay mo. Kasi nga, hindi mo pwedeng ihiwalay ang pagbitaw sa lumang relasyon mo para makapag-move on ka. Hindi mo pwedeng ihiwalay sa pag-move on mo ang pagbitaw sa mga lumang tao sa buhay mo. Dapat, ang tingin mo doon sa mga taong nanakit sa iyo, hindi ka pinahalagahan, iniwang ka, pinagpalit ka, dapat ang tingin mo sa kanila mga lumang buhay na o mga lumang tao na sa buhay mo, para makita mo yung bagong tao sa buhay mo. So, at the same time, hindi mo pwedeng iwalay sa pag-move on mo ang pagbitaw sa lumang panahon ng buhay mo. Kailangan mong bitawan yung tatlong bagay na ito para tuluyang gumaling ka. Bitawan yung relasyon na nasaktan ka, bitawan yung taong nakapanakit sa iyo, bitawan yung season na nasaktan ka. Ikalawa, gagaling ka lang sa nabigo mong relasyon pag natuto kang bitawan ito sa kamay ng Diyos. Hindi mo bibitawan kung kangi-kanino, bibitawan mo to sa kamay ng Diyos. Unless you learn to surrender sa Diyos, nabigo mong relasyon, doon ka palang totoong gagaling. What's the point? Tutulungan ka ng bagong pag-ibig, pero Diyos pa rin ang totoong magpapagaling sa'yo. Tutulungan ka ng bagong tao na dadali ng Diyos, pero Diyos pa rin ang totoong magpapagaling sa'yo. Tutulungan ka ng bagong panahon sa buhay mo, pero Diyos pa rin ang magpapagaling sa'yo. Kaya kailangan sa Diyos mo binibitawan, sa Diyos mo sinusurrender yung mga nabigo mong relasyon. Alam niyo po, ang importante dito, na ilagay mo sa kamay ng Diyos, dahil gaya ng sinabi niya sa mga Israelites sa pamamagitan ni Isaiah, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah chapter 60, verse 22. Sabi ng Panginoon, sa tamang panahon, mangyayari. At ako ang magpapangyari nito. Sa panahon ng Diyos, gagaling ka. Sino po naniniwala? Sa panahon ng gagaling ka. At sa panahon ng Diyos, sa pangako ng Diyos, gagaling ka. Dalawang bagay na importante dapat hindi mo kinakalimutan. Kung nabigo ka man sa isang relasyon, maniwala ka, sa panahon ng Diyos, gagaling ka, at sa pangako ng Diyos, gagaling ka. And finally, tanggapin mo na lang na hindi lahat ng pagtatapos, katapusan na. Yung iba, sign na better things ay parating na. Sino po naniniwala? Hindi lahat ng pagtatapos, katapusan na nga. At hindi lahat ng nawala, kawalan. At sino po naniniwala? Hindi lahat ng iniwan, nawalan. What's the point? May mga tao, hinayaan ng Diyos na mawala sa iyo para matagpuan mo ang mas deserve mong tao. Alam niyo po, pag may inalis ang Diyos sa iyo, laging mas maganda ang ipinapalit ng Diyos.